You look beyond
iyong banal na dugo, dahil sa iyong sakripisyo, sa iyong kamatayan, sa iyong mga sugat. Dahil sa iyong Panginoon, nagkaroon kami ng kapatawaran at higit sa lahat, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa oras ito, Lord, tuloy namin tinataas bawat isa sa amin. Papababa kami, Lord, hindi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkatais namin maglingkod ang mga may kabatanan sa iyo. Nais namin makapakinig ng iyong salita, Lord, na nararapat sa iyong paligid. Kaya linisin mo po aming isip, aming mga puso, ang aming buong katauhan, ang aming kaluluwa. Gusto namin maging kalugod-lugod sa iyo habang kami po ay nag-aaral, nakikinig ng iyong mga salita. Linisin mo kami, Panginoon. Salamat mo, Lord, sa 1 John chapter 1 verse 9, that if we confess our sins unto you, you are faithful and just to forgive us and purify us and cleanse us in all our unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad na itinawag mo sa aming ginagawa. Salamat po, Panginoon, sa privilege ito, Lord, na muli kami makapakikinig ng iyong salita. Kausapin mo kami lahat. Buksan mo aming mga puso. Buksan mo aming isipan. Bigyan mo kami ng panahon na pagkulaban sa bawat salita at na aming maririnig mula sa iyo. Hinihingi po namin sa iyo, Lord, i-anoint mo lahat ng namin, lahat ng pag-ibigin mo. At ang bawat papakita nila, Lord God, mabigyan po nila ito, Lord God, ng application sa kanilang mga buhay. Kaya hindi po ang mga sa mga kalapit na tayo mo, Lord God, sa banal na po ito. Maging po limitado ang kanyang kakayanan. Kaya, Lord, umaasa siya sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pag-amin sa kanya. Ikaw ang bukas sa kanyang bibig, Lord God. Sabi ko nga, Lord, we can do nothing without you. Kailangan ka namin. Kailangan kita habang ako'y nagtuturo. Punuin mo ko, puspusin mo ko, Lord, ng iyong kapitulan. Puspusin mo ko na yung banal na Espiritu habang nalangaran ang mga sa banal na pulpitong ikoos. At ano mang pugawa, pakanan ng kaaway ang lalambala sa kawan ito, amin pong ginagawa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, wala kami hindi pang inaanyayahan sa aming kalagitnaan, kundi ay yung presensya ng iyong Santo Espiritu ang siyang sumaamin hanggang sa aming pagtuloy, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, Lord, abutan mo kaming pusmos, abutan mo kaming puso, abutan mo kami, Panginoon Diyos, malakas sa Espiritu ang namin. Maraming salamat po, Panginoon, inahamin na po namin ang patuloy. Nawag ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ay pagsabi na Amen. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay. Yan ang instruction sa atin ng Lord. Mga kapatid, tayo po ang mga kinakausap, yung mga saved Christians, believers, followers of Christ. Mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay. Mamuhay saan? Ayon sa magandang balita, which is the good news or the gospel. We should live by the gospel. No? Magandang balita ng Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong tayo'y nananatili sa isang layunin at sama-sama ipinaglalaban ang pananampalataya o pananalig sa magandang balita o sa good news or gospel. 1 Corinthians chapter 9, verse 14. So also the Lord ordained that they who preach the gospel should live by the gospel. Those who preach the gospel, those who share the gospel must live or should live by the gospel. And our subject this morning is entitled, Live by the Gospel. Pang-third subject po ito, part 3, mga kapatid, ng ating By This Gospel, You Are Saved series. And you may all be seated. Mga salita ng nasa natin, pagpalain tayong lahat habang tayo po ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Now, ready your ears, dito na po tayong lahat. Kaya mga kapatid, ang gospel first, the only message po, no, dito sa mundong ito, that powerfully can bring a person not just to conversion, no, but to everlasting life. Yan lang po ang makapaghahatid sa atin sa langit, ang gospel po o mabuting balita.
And only the gospel ang makapagbibigay ng kakaibang kagalakan sa ating po or joy in the presence of the Lord. Kasi alam nyo, kung napunta na po tayo sa langit po, hindi mo na kailangan mag-deep, no? Para maramdaman mo ang presence ng Panginoon. Dito sa lupa, we need to think, we need to worship, we need to lift our hands to Him, we need to sing. Di po ba, we need to dance just to feel the presence of the Lord. Pero pagdating sa langit po, pagdating sa kaharian, mga kapatid, ang gagawin pa rin natin doon, mag-worship pa rin tayo. Pero ang pag-worship natin doon sa langit, yan po ang isang benepisyo, mga kapatid, na nanihintay sa atin, na makakakta natin soon. It's either mabata sa atin or mag-rapture po. No? We will meet God, our God, face to face. Yung Diyos na worship natin dito, na hindi natin nakikita, makikita mo na siya ng bukaan, masasampa mo na siya ng harapan. Amen po? Amen! Kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. So naging good example po sila. Namuhay sila ayon sa mabuting balita. Next, verse 6. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Ganun po sila namuhay. Nakikita sa buhay nila yung kapangyarihan ng mabuting balita. They live by the gospel. Nung nakita nila kay Apostle Paul, itong mga taga-Thessalonica, mga kapatid, dinaya nila pati yung buhay ni Apostle Pablo. So, in short, itong naging believers sila na bago ang lifestyle nila. Amen. Next, natanggapin ninyo ang magandang balita. Dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Ganon pa man, tagay pa rin ninyo ang kagalakan kaloob ni Kristo. Kasama po yan sa kapangyarihan ng gospel. Kahit anong dami ng problema mo, walang dahilan para malungkot po tayo. Kahit anong pagsubok at dumaan sa buhay natin, walang dahilan para malungkot tayo, para mag-emote po tayo. Why? Sapagkat nung tinanggap natin ang gospel, nananampalataya tayo sa mabuting balita, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin na siyang tunay nating kagalakan. Amen. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan maging panyag o sikat ka para pumasok ka sa langit. In fact, maraming sikat natatanggihan ng Lord at hindi mapapasukin sa langit because of rejecting the gospel. Hindi mo kailangan marami kang pera, lumama ka para makapasok ka sa langit. Isa lang ang kailangan mo, believe in the gospel and live by the gospel, as simple as that. Amen po? Next, kaya naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Naging magandang halimbawa sila. Bakit? Because they live by the gospel. Verse 8, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabagita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ano ibig sabihin ni Pablo? Ibig sabihin, nung nabalitan kami ng pananampalataya, hindi ibig sabihin na sila, pag may pangangailangan ang tindi ng faith nila, pag may pagsubok sila ang tindi ng faith nila, naniniwala sila sa Biblia ngayon. Pag nag-pray sila na may putol ng kamay, naniniwala sila, lalabasan ng mabubuo yung kamay ng pinag-pray nila, putol ng kamay. Hindi po yun ang ibig sabihin. Yung ibig sabihin po na nabalita, yung kanilang pananampalataya, namumuhay sila. May application yung kanilang pananampalataya. Amen. Yan ang problema sa mga ng luwalhati. Kasi pag sa labas na, dami na nagmumukhang pera. Amen po, pag sa labas na, nakakalimutan na natin ang Panginoon natin. Nakakalimutan na natin kung sino po tayo. Hindi pwedeng one day Christian lang po tayo. That every Sunday, doon na tayo nagiging Kristiyano. Hindi po pwede. Kaya ang problema sa napakaraming Kristiyano ngayon, ipupati ito. Napakaraming abala sa problema nila. Tututusin naman mga kapatid ang problema. No? Sabi nga, hindi lang ang problema. Kaya nagiging problema. Kaya sa nagiging
problema? Kapag pinoproblema mo. Bakit hindi problema ang problema? Dahil bawat problema may solusyon. Amen. Hindi nyo ba alam yung pinakamahirap na problema ng tao, binigyan ng solusyon ng Diyos? Anong solusyon ang binigay niya? Ito, inihandog niya ang buhay niya. Sa pamamagitan ng paghahandog, pagsasakripisyo, kamatayan sa krus ng ating pong Panginoon, nabuo ang gospel, inilibig at nabuhay. That's it. Kumpleto na po ang mabuting balita. Si Kristo yung namatay para sa iyo, inilibig para sa iyo, at nabuhay para sa iyo. At kung tayo ang gawin for the second time na mamatay siya para sa iyo, gagawin pa rin ang yun. Pero yung unang kamatayan ng Lord, sapat na yun. Sapat na po yun para maligtas tayo. Sapat na yun para maiahon ka sa problema. Kaya na nagiging problema, mga kapatid. Pinoproblema natin ang bawat problema. Abala sa mga bagay na hindi naman dapat pagkaabalahan. At ngayon po, kaya na ako sinasalitang Martes. Bakit? Diyan maraming abala ang tao. Diyan maraming abala ang mga nagpapataya. Martes na. Diba sayang yung oras mo na nakakit-bahay ka, magchichismis ka lang, sisiraan mo lang yung kapit-bahay mo rin, sisiraan mo lang yung mahal mo sa kapag-iskado natin. Abala tayo sa mga bagay na inatikisura, abala tayo sa sama ng loob, parang hindi tayo believer ng gospel mo. Hey Christian, listen to this church. Tandaan ninyo, it's about time, sinabi mo sa Romans chapter 13, or 14, it's about time for us to arise and shine. Panahon na para bumangon tayo at mag-iwanan. It is about time. What time is it? Malapit ang babalik ng Lord. So therefore, it is about time to demonstrate, to show the power of the gospel sa buhay po natin. Panahon na. Amen. Kasi gusto natin preaching tungkol sa pagpapala, pagpapala, pera natin, paano natin makukuha ang pera nito mga milyonaryo na ito. Gusto mo makuha yun? Pasukin mo bahay. But those who live by the gospel, tandaan po nyo, kakaibang pagpapala ang ibubuhos. Amen. Tignan nyo, mga kapatid, nabibigyan mo siya ng mga kalwalatinan. Napupuri mo ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kahit hindi ka magsalita, yung pamamagitan ng buhay mo sa pamamagitan ng buhay mo, nabibigyan mo ng pagsamba na pinakamataas ng Panginoon. Amen po? Kaya nga, it's about time to show what? Anong dapat natin makita? Let us show the transforming power of the gospel in our lives. Ipakita po natin. And one of the gospel's powers not only to bring us to heaven, hindi lang tayo dadalhin po. Yung kapangyarihan ng gospel, hindi lang tayo dadalhin sa kalangitan. Hindi lang po yan nagbibigay ng kapakawaran sa mga kasalanan po ng tao. Ang gospel po, hindi lang tayo basta i-reconcile yan sa ating po Panginoon. But the gospel has also the power to change and to transform our lives. Paano niya makabuhin? Into a new life. Bibigyan tayo ng panibagong buhay. Ito yung bagong buhay na lumalakad saan? Sa katwiran. Lumalakad, namumuhay sa righteousness ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi dito mga kapatid sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat ipinakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Sino itong tao nito? Ibig sabihin dito tignan nyo. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang makasalanan. Yun po ang ibig sabihin. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad sa sinasabi ng kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya natin yung gospel, kaya dapat doon tayo na bumuhay sa pananampalataya
balita. Na ang ibig sabihin, nabubuhay tayo, lumalakad tayo sa matuwid na pamumuhay. Amen po. To live by faith means we must be doers of God's word. Sapagkat wala naman tayo ibang sinampalataya na maliban po sa salita ng Diyos. We have to walk according to God's word. Yan po ibig sabihin yan. Huwag po salita lang. Kailangan na tayo na nagsasalita tungkol sa Diyos, be sure na nakikita ang Diyos. Sabi nga ng James chapter 1:22, do not merely listen to the word. Huwag lang kayong basa na kapaminig lang. And so deceive yourselves. Do what it says. Gawin ninyo ang sinasabi nito. That's why we should be by the gospel. We live by the gospel as we exercise our faith to our Lord Jesus Christ. At ito rin naman po ang inutos ng Diyos po sa atin. The Lord commanded us to live by the gospel. Kaya sabi sa text natin, 1 Corinthians chapter 9, so the Lord ordained that they who preach the gospel. Sa ibang version po sa NIV, sabi yata yan, so also the Lord commanded that they who preach the gospel should live by the gospel. Amen po. Hindi lang tayo dapat puro salita, hindi lang dapat tayo dapat tagapagpahayag ng gospel. You know, those who live by the gospel, next, must be a living gospel. Dapat ikaw mismo buhay na salitahan. Ikaw mismo lumalakad ka na ikaw yung lumalakad na bubuhay sa mundong ito, na kay sama-sama ka ng balita na nangyayari. Ikaw pag nakikita, magandang balita ang nakikita sa iyo. Ganun po dapat. Amen. Di ba pag nanood tayo ng TV, ng balita sa TV, pakinig ka sa radyo, wala ka nang maririnig na magandang balita pa. Puro masama. Kaya tayo dapat pag nakikita ng tao, ito na yung magandang balita. Parating na. Karamihan sa atin, pag parating na tayo, nagtatakbuhan ng tao. Ang tanong bakit? Kasi alam nila, uutangan mo sila.